Pinatawad na po raw ni Camarines Sur Representative at Vice Presidential Candidate na si Leni Robredo ang estudyanteng dalagita na nag-tweet laban sa kanya. Katakot-takot namang pambabash ang natanggap ng dalagita matapos niyang i-tweet na sana'y namatay na lang din ang byuda kasama ang asawang si dating DILG Secretary Jessie Robredo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pagsisisi at takot ang nararamdaman ngayon ng babaeng nag-viral sa social media dahil sa kanyang post laban sa nangungunang Vice Presidential Candidate Leni Robredo. Sa tweet ng 16 na taong gulang na estudyante, sinabi niyang sana namatay na rin sa plane crash si Leni para makasama niya na ang asawa niyang si yumaong DILG Secretary Jessie Robredo. Nangunguna na po si Marcos. Parang nadala lang po talaga ako nun kasi nung pagkagising ko, nung pagkakita ko po dun sa survey nung nanonood po ako ng balita, ano na po, parang lumamang po si Leni. Tapos parang yun na po yung first impression ko na nakita ko. Yun na po yung parang pumasok agad sa isip ko. Tapos yun na po yung tweet ko kaagad. Sa panayam ng State of the Nation kay Robredo, sinabi ng kongresista na natukso na siyang sagutin ang nasabing tweet. Ako nag-tempt na ako sagutin na hindi mo lang alam na nung bumagsak yung eroplano ng asawa ko, every day, every night, wini-wish ko na ako yung nasa eroplanong yun. Pero napaka-vicious ng ibang tao. Eksklusibong humarap sa GMA News ang estudyante at ang kanyang ama para humingi ng tawad kay Robredo. Ma'am Leni, sorry po dun sa nasabi ko, hindi ko naman po gustong mangyari sa inyo yun. Na parang nadala lang po ako nung emosyon kasi parang yung nagulat po ako dun sa biglang lamang nung sabotohan. Humingi po ako ng tawad dun sa school ko po na nadamay, tapos sa simbahan, tapos sa simbahan po na nadamay, tsaka po dun sa mga kaibigan ko na nadamay. Bilang ako tatay, may din ako ng sorry. Dahil siguro bata, hindi alam yung ginagawa. Ang akala lang na kantsaw ay lumalaki. Sakit din kasi minumura na siya. Di kasi niya alam kung puputok ng ganun eh. Akala niya siguro biro. Wala eh. Lumaki. Nadama yung school. Nakakaya. Ang paaralan naman ng bata, naglabas na rin ng opisyal na pahayag na hindi nila kinukonsinti ang maling ginawa nito. Sila raw ang nagkusang kumausap sa estudyante para magbigay ito ng public apology at matigil na ang pambabasya kanya sa social media. Bukod sa mga mura, nakakatanggap na raw kasi ng death threats ang dalagita. Matapos ang karanasang ito, may natutunan na raw ang estudyante. Mag-iisip na po muna ako bago mag-post ng kung ano-ano. Think before you click na po, ganun. Papalampasin na lang. Hindi pa nila ginagawa, pinapatawad ko na sila. Ano naman yun? Mas malaki yung responsibilidad na kailangan nating harapin kaysa makipag-away tayo sa social media. Mav Gonzalez, GMA News.